po. Yun po. Yan. Yun yung, sila yung mga gusto ko talaga makapakinig yung story ko. So, siyempre po, lahat tayo may kanya-kanyang story. Katulad na po, thank you po sa magandang introduction sa napakagaling nating MC. Yan po. Anyway, sabi niya nga po, galing ako sa Matel. 28 years ako, bago ko pa narating yung abroad, nalibot ko na buong Pilipinas. Kasi I handle Luzon, Visayas, Mindanao. So for the longest 28 years, dahil magaling po akong bumenta, marami pong naipon. Yan po. Pero, yun po pala, yun yung gusto ko share sa inyo, no? Yung, kahit marami kang naipon, you work so hard, hanggang nung nagkapamilya na ako, nagkaroon ng mga opportunity for business, yun. Yun pala yung tinatawag na health is wealth. Dati hindi ko masyado maintindihan yun eh, health is wealth. Parang, sa inyo po, ano ba yung what first come in your mind pag sinabing health is wealth? Kala ko nun parang connection na, kasi inisip ko, kung yayaman ka, dapat pagsisipagan mo. Di ba po? Parang ganun yung mindset ko. Kaya lang, kasi minsan may mangyayari po sa atin na mas maiintindihan natin pag na-experience na natin. Mas nakaka-relate po tayo. So yun po, doon pumasok yung health is wealth. After dun sa mga naging successful sa yung mga achievements ko, nung last 4 years ago, na-diagnose po yung husband ko, lung cancer. Yan po. And then after, ano naman, yung sister ko naman, na heart attack po siya, naka 1.7 po ako sa kanya. Tapos yung husband ko naman, na nagpag-chemo rin siya. Pero ang maganda po, yung po yung sinasabi kong health is wealth, kasi po, talaga naubos, doon po pala papasok yun yung, kahit marami kang naipon. Pag talagang may na-hospital po, at hindi biro yung sakit na mahabang gamutan, di ba po, mauubos ka talaga eh. Yun pala yun. Yung kahit na dami mong property, so, unti-unti nabenta ko yung 2 condo ng daughter ko, tapos yung franchise namin ng prutas, I have 3 branches before, kaya lang nag-pandemic din, so parang sunod-sunod po. So doon mo marirealize na gaano ka nagsipag pag hindi ka masyado sa health. Kaya kailangan ano talaga eh, andun yung, kasi katulad ng husband ko, magandang lifestyle niya, ex-seminarian yung husband ko, pero tataka ka, ba't siya nagkaroon ng lung cancer? Hindi siya umiinom, hindi siya nag-smoke, healthy lifestyle siya, kasi hereditary. So nakuha niya kasi yung both parents niya, parehas cancer ang kinamatay. So ibig sabihin kahit gaano ka kaingat, gaano ka, alam niyo, talagang pag may hereditary naman, talaga pong magkakasakit. So, ibig sabihin, so, good thing, 4 years ago, nakilala ko po yung third year. May nag-recommend po sa husband ko. So, nakadamit siya ng 1 set. So, nung bago po siya nag-undergo ng chemotherapy, marami siyang yung mga symptoms o yung mga na-experience ng isang cancer patient, hindi niya po na-experience. Hindi siya nakalbo, hindi rin siya yung namanas, so lahat. So, ang laking tulong nung 4th year sa kanya. So, that was 4 years ago. Yan po. Kaya, ako po, nung naano ko po yun, siyempre ako po, dahil hindi namin anticipate yung sakit niya, so it's hard for me, no? Talaga na-depress ako, kasi gumapang po ako sa mga expenses eh. So, good thing, it was last year, nakita kami ng classmate ko, acknowledge ko na rin yung mentor ko, Miss Lilia Tribonsay. Siya yung classmate ko, elementary. So, siguro, inalaw ni Lloyd, nagkaroon kami ng reunion, class reunion last year. So, nalaman ko, cancer survivor din po siya, breast cancer. So, hindi na siya nahihirapang introduce sa akin yung product. Kasi nga, nagamit namin 4 years ago. Pero that time, hindi ko pa alam ang gawin. Yung 4th year pa lang. So, nung nalaman ko yun, siyempre, naano na ako kasi interesado ako. And, you know what good thing? Dahil nga yung, di ba yung sister ko na siya, na hospital siya,
na stroke siya. So sabi ko, tinry ko. Sabi ko gano'n sa kanya, try mo kaya. And then, yung sister ko kasi for the longest 18 years, nagkaan siya maintenance. Kasi meron siyang diabetic, may high blood, meron siyang blood clot sa ulo kasi nung na-stroke siya. So, ang dami niya maintenance. So, bigly ang maintenance niya, 4,000. So, awan naman ni Lord, from the time na pinatid ko siya ng 4th year, so, she took 4th year for the first 3 months, 6 tablets, 6 capsules, so 2. So, nung nag-regular na yung yung laboratory niya, after 3 months kasi pinalaboratory namin siya, nagulat yung doktor. Sabi niya, baba, bumaba yung mo. So, doon sa 12 maintenance niya, 6 yung inalis. So, thank God, 6 na lang yung pinatid niya. So, I think, ito yung advocacy ko na. Kasi sabi ko, parang naisip ko, wala rin kwenta eh. Kahit ang dami mong inipon, kung mapupunta lang lahat sa gamot, sa ospital, wala. So, ngayon, we decided the family na mag-focus talaga sa health. Ngayon, sinara ko na yung prutas ko, tapos may isa pa akong prutas, binibenta ko rin po yun. So, ito na po, kasi ito na po siguro yung ni Lloyd na mag-focus po sa health po. Yun po. Yun lang po. Salamat po.